Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, tatalakayin natin ang sociocultural. Mayroon tayong dalawang katanungan dito para sa sociocultural. Ang katanungan ay, paano binago ng globalisasyon ang tradisyonal na kultura at paniniwala ng mga bansa? Ng globalisasyon ang tradisyonal na kultura at paniniwala ng isang bansa sa pamamagitan ng dahil sa malakas na impluwensya ng ibang bansa sa isang bansa ay nalilimutan na ng ibang tao ang kanilang tunay na kultura at tradisyon. Dahil din dito ay nawawala ng pagkakakilanlan ang isang bansa dahil nga sa labis na impluwensya ng ibang bansa sa kanilang bansa. Ito ay karaniwang nangyayari sa kasalukuyan dahil nga sa impluwensya ng isang bansa ay ang isang bansa na naiimpluwensyahan ay ginagaya o nagiging copycat. Ito ay nangyayari sa kasalukuyan dahil nga sa laki ng impluwensya ng isang bansa sa isa pang bansa ay naapektuhan nito ang pananalita, pananamit, pagkain at maging sa paraan ng pakikisalamuha ng isang tao. Halimbawa na lamang ito ay noong sinakop tayo ng Espanyol at mga Kastila ay naapektuhan ang paniniwala nating mga Pilipino. Noon sa ating mga ninuno, ang kanilang sinasamba ay ang mga puno at mga halaman. Ngayon na dumating ang mga Kastila at Espanyol na nanakop sa ating bansa, ay nagkaroon tayo ng rehiyon na pinangalan ng Kristiyano o Kristyanismo. Tanong, paano nakaapekto ang globalisasyon sa lifestyle ng mga tao sa paraan ng pananamit, pagkain, at marami pang iba? Globalisasyon ay marami nang naapektuhan sa lifestyle o sa paraan na pumuhay ng mga tao dahil lalo na sa pananamit, pagkain, pakikisalamuha at marami pang iba. Bawa na lamang ng mga taga-Korea dahil sa malaking impluwensya nito sa Pilipinas ay marami ang nagbago sa ating tradisyon lalo na sa pananamit. Noon ay ang mga tao ay nagsusuot ng mga saya o mga not revealing na kasuotan. Ngayon dahil sa malaking impluwensya nga ng mga taga-Korea sa atin ay unti-unting nagbago ang pananamit ng mga tao. Ngayon